Well mga kapupong, nung isang araw ay isang malagim na pamamaril ang naganap sa Caloocan City na ikinasawi ng political vlogger na si Mima Alicia Lipata. Ayon sa paunang investigasyon ng pulisya, bandang 3:00 ng umaga nang pagbabarilin ng dalawang armadong suspect na magkaangkas sa isang motorsiklo ang magkasintahan. Matapos ang pag-atake ay mabilis na tumakas ang mga salarin at hanggang sa kasalukuyan ay patuloy pa rin silang pinaghahanap ng mga autoridad. Batay sa salaysay ng isang kapitbahay, nagising siya matapos makarinig ng sunod-sunod na putok sa kanilang lugar. Nang lumabas siya upang alamin ang nangyari, nakita niyang nakahandusay si Mima Alicia sa kalsada at duguan dahil sa tama. Si Nelboy naman ay nakita pang humihinga, ngunit nagtamo ng maraming tama sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Agad silang humingi ng tulong sa may-ari ng inuupahang bahay ng magkasintahan na siyang nagdala kay Nelboy sa pinakamalapit na ospital upang mabigyan ng agarang lunas. Sa kasamaang palad, idineklara ng patay si Mima Alicia dahil sa tindi ng kanyang mga tinamong sugat. Nakilala si Mima Alicia bilang isang political vlogger na aktibong gumagawa ng content sa social media. Kadalasan ay sumusuporta siya sa Administrasyong Marcos at naglalabas ng mga negatibong komentaryo sa kampo ng mga Duterte. Dahil sa kanyang matapang na opinyon at regular na pagtalakay sa mga usaping pampulitika, nakabuo siya ng malaking bilang ng mga taga-subaybay. Gayunpaman, naging controversial rin ang ilan sa kanyang mga pahayag at video, dahilan upang magkaroon siya ng mga taga-suporta at kritiko sa iba't ibang social media platforms. Sa ngayon, wala pang inilalabas na opisyal na motibo ang pulisya hinggil sa pamamaril. Ayon sa Northern Police District, masyado pang maaga upang sabihin kung may kaugnayan ng insidente sa kanyang pagiging political vlogger, sa kanyang mga pananaw sa politika o sa iba pang personal na dahilan. Dahil dito, patuloy na sinusuri ng mga investigador ang lahat ng posibleng anggulo upang matukoy ang tunay na dahilan ng krimen. Kasama sa kanilang sinisiyasat ang mga personal na relasyon ng mga biktima, ang kanilang mga online activities, at iba pang impormasyon na maaaring makatulong sa paglutas ng kaso. Bilang tugon sa insidente, bumuo ang Northern Police District ng Special Investigation Task Group. Ang layunin ng task group ay pag-isahin ang mga operasyon ng pulisya, intelligence units, at forensic investigators upang mapabilis ang pangangalap ng ebidensya at pagkilala sa mga suspect. Kabilang sa kanilang mga hakbang ang pagkuha ng camera footage mula sa mga kalapit na establishmento at kabahayan, pangangalap ng testimonya ng mga saksi, at pagsusuri sa iba pang mahahalagang ebidensya na maaaring magbigay ng malinaw na direksyon sa investigasyon. Nangako rin ang NPD na gagawin nila ang lahat ng kinakailangang hakbang upang mahuli ang mga responsable at maiharap ang mga ito sa hukuman. Samantala, mabilis na kumalat ang balita sa social media at iba't ibang news platforms. Maraming netizens, kapwa content creators, at iba pang personalidad ang nagpahayag ng pakikiramay sa pamilya at mga kaibigan ni Mima Alicia. Marami rin ang nanawagan sa mga autoridad na magsagawa ng mabilis, patas at masusing investigasyon upang mabigyan ng hustisya ang biktima. Kasabay nito, lumitaw rin ang iba't ibang haka-haka at espekulasyon tungkol sa posibleng motibo ng pamamaril. Gayunpaman, binigyang diin ng pulisya na wala pang matibay na ebidensya na nagpapatunay sa alinman sa mga kumakalat na teorya. Dahil dito, hinikayat nila ang publiko na iwasan ang pagpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon at hintayin ang opisyal na resulta ng kanilang investigasyon. Sa kasalukuyan, nananatiling kritikal ngunit buhay si Nelboy Luz habang patuloy na nagpapagamot sa ospital. Samantala, nagpapatuloy ang malawakang operasyon ng pulisya upang matukoy at maaresto ang riding in tandem na responsable sa pamamaril. Hanggang ngayon ay wala pang naiaarestong suspect, ngunit tiniyak ng mga autoridad na ipagpapatuloy nila ang kanilang investigasyon hanggang sa matukoy ang tunay na motibo ng krimen at maibigay ang hustisyang hinihiling ng pamilya ng biktima. Well mga kapupong, naging usap-usapan sa publiko ang pahayag kanina ni Angel Locsin sa kanyang social media page matapos ang naging pahayag ni Senador Padilla sa pagdinig ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte noong isang araw. Habang tinatalakay ang pamilya Romanov, sinabi ni Padilla na ang usapin ay may kaugnayan sa banta sa mga pamilya ng mga leader na lumalaban sa komunismo. Sa gitna ng kanyang talumpati ay sinabi niya ang katagang, "Komunista po ako," na agad nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko.
Bilang tugon, naglabas si Angel Locsin ng isang mahabang pahayag sa social media kung saan tinanong niya si Padilla kung bakit hindi siya ipinagtanggol noong mga panahong siya ay binabansagang komunista o nire-red tag kahit umano'y alam nitong hindi totoo ang mga paratang laban sa kanya. Ayon kay Locsin, noong panahon na magkasama silang nagtatrabaho, madalas ikwento ni Padilla ang kanyang naging karanasan sa pagpunta sa kabundukan at paghawak ng armas bilang bahagi ng kanyang paniniwala sa paglilingkod sa bayan. Dahil dito, sinabi niyang ang naging pahayag ng senador ay nagpapaalala sa kanya ng Robin Padilla na dati niyang nakilala dahil naging tapat ito tungkol sa kanyang nakaraan. Gayunman, ipinahayag ni Locsin ang kanyang pagkadismaya dahil sa kabila ng kaalamang hindi totoo ang mga akusasyon laban sa kanya, nanatiling tahimik umano si Padilla habang siya ay nire-red tag. Binanggit din niya na inaasahan ng maraming Pilipino na magiging matapang na tagapagsalita ang senador para sa kapakanan ng mga kapatid na Muslim. Sa halip, kinuwestiyon niya ang patuloy nitong pagsuporta kay Apollo Kibuloy at maging ang paniniwala nito sa mga pahayag ng lider ng relihiyon. Ipinahayag din ni Locsin ang kanyang pagkabahala sa anyay pagbabago ng paninindigan ni Padilla, lalo na sa mga usaping may kaugnayan sa China. Ayon sa kanya, ang mga kasalukuyang tindig ng senador ay hindi na katulad ng pagiging makabayan na dati niyang hinangaan. Bilang pagtatapos ng kanyang mensahe, ipinaalala niya na pareho silang nagsimula sa kahirapan, nagsumikap upang umunlad at nakatanggap ng suporta mula sa mga Pilipino. Dahil dito, sinabi niyang ang kanilang utang na loob ay nararapat sa Diyos at sa sambayanang Pilipino at hindi lamang sa iisang tao. Tinapos niya ang kanyang pahayag sa panawagang, "Tama na kuya, gising na, hindi pa huli ang lahat." Mabilis na naging sentro ng talakayan sa social media ang palitan ng kanilang mga pahayag. Nagkaroon ng magkakaibang opinyon ang mga netizen kung saan may mga sumang-ayon sa mga sinabi ni Locsin tungkol sa red tagging at pananagutan ng mga opisyal ng pamahalaan, habang mayroon ding nagtanggol kay Senador Padilla at nagbigay ng sariling interpretasyon sa kanyang naging pahayag. Kasabay nito, naharap din si Senador Padilla sa iba pang isyong pampulitika. Sa isang pagdinig sa Senado, kinuwestiyon niya ang halos sabay-sabay na paghahain ng mga reklamo at investigasyon laban sa ilang senador. Ayon sa kanya, dapat ding suriin kung may kaugnayang pampulitika ang tiyempo ng mga kasong ito at kung patas ang pagpapatupad ng mga proseso ng investigasyon sa mga halal na opisyal. Samantala, muling nabuhay ang mga naunang batikos laban kay Padilla kaugnay ng umano'y pagtulong niya kay Senador Ronald Bato de la Rosa na makaiwas sa posibleng pag-aresto kaugnay ng mga usapin sa International Criminal Court. Dahil dito, muling napag-usapan ang kanyang mga paninindigan hinggil sa pananagutan, hustisya at pagpapatupad ng batas. Anyway, mga kapopong, ipinapakita ng mga pangyayaring ito ang patuloy na pagiging masigla at minsan ay hati ng opinyon ng publiko sa usaping pampulitika sa Pilipinas. Ang naging palitan ni Angel Locsin at Senador Robin Padilla ay nagbigay diin sa mga issue ng red tagging, pananagutan ng mga leader at pagkakapare-pareho ng kanilang mga paninindigan. Samantala, ang mga kasunod na kontrobersyang kinasangkutan ng senador ay lalo pang nagpalawak sa pampublikong diskusyon tungkol sa kanyang papel at mga posisyon sa kasalukuyang kalagayang pampulitika ng bansa.